Magandang araw sa inyong lahat. So bago tayo magtungo sa ating aralin, maaari bang ang lahat ay tumayo para sa panalangin? Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Bago magsiupo ang lahat, maaari bang pakitingnan ng mga kalat sa inyong paligid at pakipulot? At maaari bang ayusin nyo rin ang inyong mga upuan? Pagkatapos ninyong maayos ang inyong mga upuan ay pwede na kayong maupo. Para sa araw na ito, bago tayo magsimula sa ating talakayan, maaari ko bang malaman kung sino ang mga liban sa araw na ito? Wala, mahusay kung ganon. So, kamusta naman kayo sa araw na ito? Mabuti ba ang inyong kalagayan? Masaya? Kinakabahan? Bakit naman kayo kinakabahan? So, bago tayo magtungo sa ating paksang aralin para sa araw na ito ay magkaroon muna tayo ng isang balik-aral para sa araw na ito. So, ano nga bang naging topic natin ng mga nakaraang lesson natin, guys? Kung natatandaan nyo pa, ano ang mga bagay na ito? Tama, mahusay. Bigyan natin siya ng isang heart laugh. So, paano nga ba yun? Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heart, love. So, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heart, love. So, bago tayo magtungo sa paksang aralin natin sa araw na ito, ay magkaroon tayo ng isang icebreaker kung saan ay gumamit ako ng isang technological app na tinatawag na Kahoot. Kung saan may mga ipa-flash akong features at sasabihin nyo lang kung I need it or I want it. Guys, maaari bang ang lahat ay kumuha ng isang buong malinis na papel para sa ating aktibidad para sa araw na ito? So magkakaroon ako, may ipa-flash ako ng mga words dito, mga jumble words kung saan ay ito ay bubuuin nyo o aayusin nyo. Pagkatapos ay tutukuyin nyo kung ito ba ay kabilang sa pangangailangan o kagustuhan. Pagkatapos nito ay may 3 pamprosesong tanong kung saan sasagutin nyo sa ibabang parte ng inyong mga papel. Tapos na ba ang lahat? Maaaring ipasa nyo na sa inyong harapan. Bago natin talakayin ang paksa natin sa araw na ito ay maaari ko bang malaman kung may ideya na kayo kung ano ba ang paksa natin sa araw na to? Pwede? So, ang paksa natin sa araw na ito ay ang pangangailangan at kagustuhan. Economics. Ito ay nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukuhanan ng yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao. Bawat tao ay may sarili-sariling pangangailangan, ngunit hindi naman lahat ng ito ay kayang matugunan dahil sa limitadong pinagkukunang yaman. Dahil dito, kailangan pumili ng tao. May mga bagay na gusto ang tao, ngunit hindi niya ito makuha. So, ano nga ba ang pangangailangan at kagustuhan? Ang pangangailangan ay mga bagay na hindi maaaring ipagliban o kalimutan sapagkat ito ay mahalaga para sa kaligtasan, kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Ang mga halimbawa nito ay pagkain na tubig. Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng sapat na nutrisyon at hydration upang manatiling malusog at magampanan ng mga gawain sa araw-araw. Pangalawa ay damit. Ang tamang kasuotan ay nagbibigay ng proteksyon mula sa mga elemento ng kalikasan tulad ng init, lamig at ulan. Pangatlo, tirahan.
Isang ligtas at matatag na tirahan ang magbibigay proteksyon at seguridad mula sa panganib sa kapaligiran. At panghuli ay kalusugan sa sugat. Kabilang dito ang access sa serbisyong medikal, gamot at iba pang aspeto ng pangangalaga ng kalusugan. Samantalang ang kagustuhan ay ang mga bagay na ninanais upang magdagdag ng kaginhawaan, kasiyahan at luho sa buhay. Ngunit hindi ito esensyal para sa kaligtasan at kalusugan. Ang mga halimbawa nito ay kagaya ng mga bagong gadgets, mga modernong teknolohiya tulad ng mga smartphone, tablet at iba pang electronic devices na nagdaragdag ng kasiyahan at kaginhawaan sa buhay ng isang tao. Pangalawa, branded na damit. Mga damit na may tatak o designer labels na madalas na hinahangad para sa fashion at prestilo ng isang tao. Pangatlo, mga laruan. Para sa mga bata at maging sa matatanda, ang mga laruan at iba pang mga leisure items ay nagbibigay kasiyahan at libangan. Pangatlo, bakasyon. Paglalakbay at paglilibang sa iba't ibang lugar na nagbibigay ng relaxation at karanasan, ngunit hindi kritikal para sa pang-araw-araw na buhay. Ang pangangailangan at kagustuhan ay parehong mahalagang bahagi ng ating buhay, ngunit may magkaimbang antas ng kahalagahan. Ang mga pangangailangan ay kritikal para sa ating kaligtasan at kalusugan, samantalang ang mga kagustuhan ay nagdaragdag ng kasiyahan at kaginhawaan. Ang wastong pag-unawa at pag-prioritize ng mga ito ay mahalaga upang masiguro ang isang balanse at maayos na pamumuhay. Ngayon, atin namang pag-usapan ang teorya ng pangangailangan ni Maslow. Una ay physiological needs. Ito ang mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay tulad ng pagkain, tubig, hangin, tulog at iba pang pisikal na pangangailangan. Ang mga ito ang pinakapundasyon ng piramida ni Maslow. Pangalawa, safety needs o pangangailangan sa kaligtasan. Kapag natugunan na ang physiological na pangangailangan, ang tao ay maghahanap ng kaligtasan at seguridad. Kasama rito sa kaligtasan mula sa pisikal na panganib, kalusugan at kaligtasan sa ekonomiya tulad ng trabaho at tahanan. Pangatlo, love, belonging needs or pangangailangan sa pagmamahal at pagsati. Pangatlo, love, belonging needs o pangangailangan sa pagmamahal at pagsati. Matapos masiguro ang kaligtasan, ang tao ay maghahangad ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kasama rito ang pagkakaroon ng pamilya, kaibigan, at mga komunidad kung saan nararamdaman nila ang pagmamahal at ang pagtanggap. Pang-apat, esteem needs o pangangailangan sa pagpapahalaga sa sarili. Kasunod ng pagmamahal at pagsati, ang tao ay maghahanap ng pagpapahalaga mula sa ibang tao at kanilang sarili. Kasama rito ang respeto, tiwala sa sarili, tagumpay, at pagpapahalaga sa kanilang mga nagawa. At panglima, self-actualization or pangangailangan sa pagkakasatuparan sa sarili. Ang pinakamataas na antas sa piramida ni Maslow ay ang pagkakasatuparan ng sarili. Ito ang pagnanais na maabot ang buong potensyal ng isang tao at magawa ang mga bagay na kanilang kinahihiligan at interes. Ngayon, dumako naman tayo sa teorya ng pangangailangan ni Maclan. Una ay ang achievement or nagawa. Ang mga taong may mataas na pangangailangan sa nagawa ay nakatuon sa pagkamit ng mga layunin at pag-abot sa mataas sa pamantayan. Gusto nilang magkaroon ng pakiramdam ng tagumpay at madalas na nagtakda ng mga challenging goals para sa kanilang sarili o mga pangarap. Katulad kunyari, gusto mo maging teacher, police, or kung ano mga ambisyon mo sa buhay. Pangalawa ay ang power o kapangyarihan. Ang pangangailangan sa kapangyarihan ay pagnanais na magkaroon ng impluwensya o kontrol ng ibang tao. Ang mga taong may mataas na pangangailangan sa kapangyarihan ay gustong magawa ang mga desisyon, mag-organisa ng mga gawain at magkaroon ng otoridad. Pangatlo ay affiliation or pagsati. Ang pangangailangan sa pagsati ay pagnanais na magkaroon ng malapit na ugnayan sa ibang tao. Ang mga taong may mataas na pangangailangan sa pagsati ay gustong maging bahagi ng mga grupo, magkaroon ng maraming kaibigan at mag-establish pa ng malapit or malaking mga samahan. So, matapos natin talakayin ang ating mga paksa ay may naintindihan ba kayo? Ano ang paksa natin? Tama, mahusay. Bigyan natin siya ng isang
Heart, heart, love. So, paano nga ba yun? Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heart, heart, love. So, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heart, heart, love. So, kung gayon, kung natutunan nyo na at naintindihan nyo na ang paksa na sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain kung saan hahatiin ko ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay may 1,000 budget kung saan kailangan nilang pumili ng mga importanteng bagay or kalakal na mula sa ating pisara. At pagkatapos nito ay kailangan ng bawat pangkat ay tukuyin nila kung ito ba ay kabilang sa pangangailangan at kagustuhan. Pagkatapos ay ipapaliwanag nila kung bakit sa tingin nila ito ay kabilang sa pangangailangan at kagustuhan. So, maaring ang lahat ay pumunta sa kanilang grupo. So, dito ang group 1, group 2 at group 3. So, maaring na kayo mag-usap at kumuha ng mga bagay mula sa pisara. Maaari bang lahat ay bumalik na sa sarili nilang upuan? So, kumuha ang lahat ng 1 sheet of paper para lang itest natin or malaman ko kung nakinig ba talaga kayo at may natutunan para sa araw na ito. Kasi hindi ko naman gusto na umuwi kayo na walang natutunan. So, pakisagot ang mga katanungan na makikita nyo sa ating. So, tapos na ba ang lahat? Maaaring ipasa nyo ng inyong papel sa unahan. So, bago tayo maghiwa-hiwalay ay ibibigay ko lang. So, para sa inyong takdang aralin ay nais kong gumawa kayo ng isang mind map kung saan ito ay naglalaman ng teorya ng pangangailangan ni Maclan. So, gusto kong gawin nyo to sa isa Padlet. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ba gamitin ang Padlet upang sa ngayon ay magkaroon kayo ng idea kung paano ba ito gamitin. I-search lamang ang Padlet sa Google. Pagkatapos ay pindutin ito at mag-sign up. So, pagkapindot mo at pagka-sign up mo, makikita mo ang iba't ibang design. At dahil may ibang mga ating gagawin ay blackboard ang aking pinili. Pagkatapos ay makikita mo at pipili ka ng format kung anong klase ba ng blackboard ang gagawin, ang pipiliin gagamitin mo para sa mga. So, after mo makapili ay makakakita ka ng klase sa baba kung saan dito mo pwedeng maglagay ng mga text or images para mas mapaganda mo ang mind mo. That's all for today. Goodbye, class.